Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong unang linggo ng buwan ng Enero at unang buwan ng taong 2026. Happy New Year po sa lahat at tayo ay fresh at may bagong taon tayo ngayon. Enero 4, 2026 at andito pa rin tayo hanggang 4 pa rin tayo ng hapon dito sa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo ay napapakinggan, Radyo Pilipinas 738, napapanood sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, Kalinga Hatid at ng For the Box at Digibox ng ng Radyo Pilipinas at sa channel 43 to 45. At tayo ay napapakinggan din po sa atin sa YouTube page, live streaming din po yan
At mag-like and share po tayo ha. At nice nating pasalamatan. Siyempre, sa ika-20 taon nating season ngayon ay ang ating mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Director. Maraming salamat po sa inyo, Sir Fernando Sanga, ang ating Director General. Kasama yan po ng kanilang Station Manager, Sir Alan Alyanige, at ng iba pang kasama, si Sir Ray Sampang, at sa technical side ngayon, si Sir Orly at si Sir Arnel Villamor. Okay? At syempre sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at kasama ng mga chapter administrators natin, mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors at mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At kayo, kamusta naman ng bawat isa sa inyo ngayong hapong ito? Maubos na ba ang inyong mga bonus at ang inyong mga pinamasko? Sana nagtira kayo ng konti dahil syempre ay panibagong taon na naman ang ating susugin ngayong 2026. Syempre, makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama sa ika-20 taon nating season, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po at Happy New Year. Yes. Thank you very much, Edison. Happy New Year din. At for this opening, gusto kong basahin ang palagi natin binabasa sa programang ito during the Christmas season. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. And of course, ang remembering that we have had a Merry Christmas, we've had a New Year, Yes. and of course, we face 2025 to you and your loved ones. Yes. Tamang-tama, ang topic natin ngayon ay pag-alalay sa PRC ngayong pista ng itim na Nazareno o Traslansyon 2026. 2026. Apo. Bale. No. Ang ating panahuhin ay isang kasama natin, Yes. Mr. Patrick Sevilla, Chapter Service Representative, Safety Services ng PRC Manila Chapter. Nakalagay dito yung kanyang number pero hindi ko muna babasahin. Mamaya na pag may mga nagtanong na. Ang unang tanong, ano-ano ba ang preparasyong ginagawa ng Philippine Red Cross sa nalalapit na kapistahan ng mahal na itim ng buong Nazareno January 9? Go ahead, Patrick. Simulan na natin Okay. ang pag-uusap tungkol sa Traslasyon 2026. Magandang hapon, Sir Patrick. Ayan. On-cam ka ha. Magandang hapon po sa ating lahat, Gab Cora, Sir Edison, and sa mga nanonood po sa atin ngayon. Tayo po sa Philippine Red Cross, ang paghahanda po na ginagawa natin is syempre, nagkakandak tayo ng mga orientations, coordination meetings, at pre-event equipment inspection para masiguro po na syempre ligtas at handa po lahat ng ating mga kagamitan. Also, mayroon din po tayo mga kinakandak o binababang malinaw na protocol para sa mga iba't ibang scenarios na pwedeng i-expect, although ayaw nating mangyari, but syempre kailangan natin maghanda sa mga iba't ibang scenario na pwedeng mangyari during our Peace of the Nazarene. Also, nag-conduct din po tayo or mag-establish din po tayo ng ating mga first aid stations and welfare desks. Strategically, ito po ay nakalagay sa ruta ng traslasyon ng ating Peace of the Nazarene sa Quirino Grandstand, starting from Quirino Grandstand hanggang Quiapo. So siguro tanungin natin, ilang volunteers ang i-deploy, ilang ambulansya, ilang first aid station ang ilalagay. Yan. At saan ito matatagpuan? Medyo 3-in-1 na to questions.
Para Yes. dire-diretso mo Oo, nang ilahad ipaliwanag. mo na Go lahat, ahead. Sir Patrick. Yes po. Bali, Gobcora, tayo po ay magtatayo ng 17 first aid station with welfare desks. Again, strategically po, ito ay naka-establish sa ruta ng ating prosesyon para kapag may kinailangan agad ng tulong, madali po tayo malalapitan or makikita. And also, meron din po tayong deployed na 19 ambulance. Ito po ay on the ground. And meron din po tayong 20 ambulance standby na kapag kailangan pa ng additional manpower, they can augment anytime during our operation. And meron din po tayong more or less 500 volunteers and staff na madideploy. And syempre, wag natin kakalimutan ng ating Red Cross 143 volunteers na naka-standby during the event or the operations. And magtatayo din po tayo ng ating emergency field hospital naman po para sa ating mga nangangailangan ng immediate na medical attention na kailangan na for example, mga kailangan po ng mga minor surgeries or ma-meet po or makausap ng ating mga doctors or volunteer doctors para mabigyan po sila ng medical assistance. So marami pa po tayong mga ilalabas po na equipments like rescue boats natin, yung mga Humvees, fire trucks na i-deploy during our operation para mapanatili po natin and ma-secure po natin na ready po si PRC na tumulong at umalalay po during our operation ng Peace of the Nazarene. Siyempre, kailangang maganda tayo. Pero siyempre, ang tanong din, gaano karami ang ine-expect ninyong pupuntang tao? Kasi it runs to hundreds of thousands, I think, or millions. Millions po. Ano ba ang situation natin this coming January 9? Apo, Gobcora, bali yearly tumataas po ang ating bilang ng expected na number of devotees. This coming January 9 is also the Friday or Quiapo Day. So ina-expect natin na mas marami ngayon, Gobcora, na umattend. Bukod sa pista ng ating Nazareno, ito po ay Quiapo Day. So based sa records po, last year, ating Nazareno 2025, 6.5 million ang devotees. So more or less, pwede pong mas marami po doon yung ating ini-expect na magiging devotees this year. So ano-ano naman ang mga kadalasang mga nagiging emergencies sa traslasyon? Alam natin, merong mga hinimatay, merong mga high blood. Ano ang ina-expect yung emergency na meron kayong kahandaan? Yes, Gobcora. So usually naman po, Gobcora, ang ating mga ina-expect during our operation ng traslasyon, syempre yung mga wound cleaning o yung mga nasusugatan sa paa dahil ang ating mga deboto ay mga nakapaa, yung mga nahihilo sa sobrang init or dahil sa dami ng tao, yan, yung mga nahihirapan huminga, yan po yung ating mga usual or common cases na na-handle. And nandito na rin po yung monitoring ng vital signs o yung ating mga BPs, di ba, para i-monitor po yung mga pasyente natin. So ready naman po tayo, Gobcora. We have our trained volunteers and staff. And again, we have our doctors and nurses coming from our health services po. Bukod dito, sino-sino ba ang mga ahensya na katulong ng Philippine Red Cross para sa maayos na pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno? Apo. Gobcora, tayo po ay in close coordination with the Manila City DRRMO and also syempre yung ating Quiapo Church, 'di ba? And the Manila Police District. So dito tayo nakikipag-coordinate po para kung ano po ba yung mga updates, yung mga kailangan po nating i-note during our procession or ating operation para maging safe and in line po tayo sa plano ng Quiapo and ng City Disaster Risk Reduction Management Office. So ano-ano ang maipapayo ninyo, safety tips sa mga debotong nais pumunta sa kapistahan ng Nazareno sa Enero 9? Alam ko isang pinagbabawal yung mga bata na hindi dapat nakasama nila. Dapat at yung mga matatanda na may kapansanan na huwag nang sumali dahil baka makabigat pa sa operations. Go ahead, Patrick. Yes, Gob. Bali po, sabi nga po ng ating simbahan na iwasan na po natin papuntahin or dalhin yung mga kabataan, yung may mga sakit
at yung mga Bata. vulnerables, 'di ba? Kasi isa po 'yan sa marami naming sa experience ko, Gov, para isa po sila sa mga nakikita natin nagiging patient during our procession. Kumbaga, yes, andito po ang ating debosyon, but sabi nga ng simbahan, pwede tayo magdasal doon sa kanilang mga bahay natin para at least maging safe po tayo. And also, sa ating mga deboto na sasama sa traslasyon, nais po namin kayong palalahanan na panatiliin ang inyong pisikal na lakas. Kasi baka mamaya dahil gusto po nilang pumunta lang kahit nanghihina sila or may nararamdaman, gusto nilang pumunta. So kung sa tingin po ng ating mga deboto ay meron silang hindi magandang nararamdaman, magpahinga na lang po sila. Also, uminom po ng tubig at magdala ng sapat na pagkain para po meron silang makakain. And magdala din ng sariling first aid kit, although we have our first aid stations, again, strategically preposition po doon sa ating ruta ng traslasyon, but mas maganda na rin na meron po tayong dalang sarili para at least meron tayo agad na magagamit. And syempre, magdala rin po or magsuot din po tayo ng komportabling damit at protection sa paa gaya ng tsinelas. Although aware naman tayo na ang ating mga deboto ay nakapaa, but ayan, magbitbit pa rin tayo ng tsinelas or sapatos para after, ayan, pwede tayo magsuot ng mga kani-kanila nating saplot sa paa. Ayan. And mag-iingat at umiwas sa mga masisikip or kung hindi kinakaya or hindi kailangan na pasukin yung mga masisikip na lugar, and iwasan po natin yung mga ganong lugar kasi baka mamaya sobrang dami ng tao, pinilit pa po natin pumasok, mas lalo po tayong mahirapan and masaktan. Yan. Pwede rin tayo magdala, Gov Cora, ng ID or identification card na nakalagay doon yung personal na details and person to contact in case of emergency. Bakit po? Kasi may mga instance, Gov Cora, na kapag dinadala sa first aid station natin, walang kasama. So hindi natin alam kung sino pa yung pwede nating tawagan or kontakin. So kung meron silang ID, simpleng ID, nakalagay doon yung person, yung details and yung contact person, at least madali natin silang makokontak. Yun po, God. Patrick, nakita ko ang coffin na problema dyan kasi yung walang kahandaan, yung mga ahensya na tumutulong. For instance, yung ang sabi mong hinihimatay, nagkakasakit. Yun. Ano ang kasama ninyo dito na mga ahensya na tumutulong? Alam ko may may kapartner tayo mga ospital na kara-karaka pwedeng madala yung mga pasyente magkakaroon ng problema ng tinatawag nating emergency. Ano na yung current status ngayon sa pakikipag-ugnayan sa mga naturang mga ospital? Go ahead, Patrick. Apo, yes, go. Bali po, ang sabi po ng simbahan, magde-deploy po sila na ating DOH doctor sa ating kani-kanila mga station o first aid station para po meron po tayong makasama na pwede mag-endorse sa atin sa mga hospital or for example, puno na po ang ating emergency field hospital or kailangan ng mga advance. Meron po tayong lalapitan para ma-endorse po agad. And also, we have deployed po ang ating mga welfare services team na pwesto po sa ating ating mga hospital para tumulong po sa atin na kapag may dadalhin tayong pasyente, madali po nating mai-endorse sa hospital yung ating mga pasyente po. Doktora. Oo. Patrick, gaano katagal na yung karanasan mo dito sa traslasyon? Last year, before that? When did you start getting involved? Ako po ay Traslasyon. nag-start, Gov Cora, as volunteer during 2011 na traslasyon po. Uy, matagal na. Until now, yan. Nagsisilbi pa rin tayo sa ating Pag buong 15 years Nazareno. mo na to. Kahanga-hanga yung talagang nakita ko na, pero nakikita ko din na baka magbabago ang kulay mo kasi rose-colored ka ang cheeks mo. Pag sa init baka umitim ka na. Pero siguro may mga nanonood sa atin, nakikinig, at may mga katangungan sila na gusto din nating marinig. Kasi it is a nationwide activity na ito at naniniwala ako na maraming susubaybay sa radyo, sa telebisyon, sa magiging pangyayari sa Biyernes. And beyond that,
hanggang matapos ay susundin nila. Ngayon Oo. siguro tatanungin ko ngayon si Edison kung merong mga nag-light dito na nagtatanong kung anong mga katanungan nila tungkol sa event. Pakita mo, Patrick, anong araw ang simula, anong oras, at anong oras natatapos, Opo. Patrick. Hindi, Sir Gob Cora, meron tayong katanungan dito. Tinatanong po nila kung kailan tayo mag-start maglagay ng mga first aid station. Kasi kahapon yata ay nagsimula na yung parang prosesyon ng mga replika kasi hindi na to isinasama. Kailan tayo magtatayo ng mga first aid station? Kasi mag-start ang pahalik kailan? At tayo po ba ay nag-antabay nitong mga nakaraang aktibidad nila nung December 30 yata tsaka 31 na Sir Patrick? Yes po, Sir Edison and Gob Cora. Tayo po ay naka-standby during that day po ng procession, kumbaga yung Thanksgiving and yung ating pagbabasbas ng mga replika. And also on January 7 po, mag-start nga po yung pahalik and mag-start din po tayo mag-deploy ng ating mga teams or yung foot patrol teams and medic on wheels team po na iikot po dun sa lugar and mag-start din po tayo mag-establish ng ating mga first aid station ng January 8 po, starting January 8. Siguro i-mention mo saan-saan lugar. Kasi I'm sure nag-meeting na kayo. Saan-saan lugar Saan sila nagkakaroon ng makikita? mga first aid station, Patrick? Oo, Sir Patrick. Identify Yes. mo na yung usually tinatayuan natin. Okay po. So again po, we have strategically post po ang ating mga first aid station. So meron din po tayo, ang una natin sa may area po ng Quirino Grandstand. So meron po tayo doon sa may bandang tawag po dito, Rojas Boulevard, corner South Road. Yun po yung isang station natin sa first aid station. Next po sa kabilang side naman po sa P. Burgos, corner Bonifacio Drive sa may Ninoy Monument. Meron din po tayong first aid station po na naka-establish po doon. We also have sa may round table, so dire-diretso na po ayan papuntang Finance Road. Meron din po tayo sa may top corner Finance Road. In front lang po ito ng National Museum, Gob Cora. And next, papunta naman pong Ayala Bridge. So meron din po tayong established na first aid station in front naman po ng Real Residence. So bago po, yun po ay malapit sa Ayala Bridge natin. And to add lang din po, nag-deploy tayo ng mga rescue boat or magdi-deploy po tayo ng rescue boats sa may Ayala Bridge to secure na baka mamaya dahil sa sobrang dami po ng tao doon pagdaan po ng ating puon. Wag naman sana baka may biglang malaglag po doon sa ating bridge. So naka-ready po tayo para at least tulungan po yung ating mga devotees pag nagkaroon po ng ganong senaryo. Next, meron din po tayo sa Casal Street, corner Nicanor Padilla Street natin. So pagbaba po ito ng Ayala Bridge. Next, we have in Arlegui Street, corner Casal, in front naman po ito ng TIP. So yun po yung isa sa mga first aid station pa rin po natin. Also, sige po, Gob. Siguro mag-station break muna tayo, Edison. Sige po, at sa pagbabalik natin, Gob Cora, meron po tayong isang patotoo muli sa ating blood donor natin at meron tayong konting panawagan mula sa ating Secretary General at meron din po tayong ilang mensahe po dito sa ating guest at tayo magbabalik sa ilang mga paalala. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng AM At lakas ng FM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports
Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine, 1278. at Radyo Pilipinas World Service Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. Taginting ng AM. Lakas ng FM. The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Malapit na. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng bumubuo ng Red Cross. Isa po ako sa mga nangangailangan po ng tulong para po sa dugo ng aking ama na si Cesar Mendoza. Naka-confine po siya sa Santa Ana, Manila. Kailangan niya po ng 4 na bag na dugo. Nandito po ako sa Red Cross po ng Boni para po humingi ng tulong para po sa dugo ng aking ama. Sa lahat po ng mga nagiging donor, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaking utang na loob po namin sa inyo. Marami po kayong natutulungan ng mga katulad ng mga pasyenteng nangangailangan ng idinodonor ninyong dugo. Lubos po ako nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyo. At nawa po hindi kayo magsawa sa pagtulong sa mga nangangailangan ng inyong dugo. Maraming salamat po muli. God bless you all po. Yan po yung isang patotoo ng isang nating blood donor, ay si Rosalie. Nangailangan po yan ng dugo. At sa mga oras na to, tayo ay nananawagan sa publiko na kung sa maaari, mag-donate po tayo ng dugo ngayon sa Philippine Red Cross. Marami tayong sangay ng Philippine Red Cross, mahigit 100 chapters tayo nationwide. At medyo tayo sa panawagan sa dugo dahil itong nakalipas na mga araw tayo ay nag-celebrate ng holiday, nagbakasyon. At syempre ang ating pangangailangan sa dugo ay talaga nga namang tuloy-tuloy, kagaya ng mga nanganganak, mga ooperahan, mga nagda-dialysis at yung mga may dengue patients. Kailangan po nila ng dugo ngayon sa yung mga pasyente na nabanggit natin. At Gob Cora? Yes, sa pagpapatuloy natin, nais ko naman bigyan ng pagkakataon na ma-interview si Patrick, no? Kasi sabi niya ay noon pa ay nag-volunteer na siya. Pero ngayon ay chapter service representative siya ng pinakamalaking chapter natin, PRC Manila chapter. Pwede mong ibigay ang background mo, sino, kasi gusto kong i-acknowledge ang magulang mo, saan ka nag-aral, at para maipakilala, sino ba si Patrick B. Sevilla? Taga saan ba ang tatay mo at nanay mo at saan ka nag-aral? Go ahead, Patrick. Ayan, Glob Chora. So ako po ay nakatira sa Pasig, or kami po ay nakatira sa Pasig. So ang magulang ko po, ang father ko ay taga Batangas, and ang mother ko po ay taga Nueva Ecija. So ako po ay nag-aral sa Philippine Merchant Marine Institute, yan sa may tawag dito, sa may Doroteo Sebanda po. So nagtapos po ako ng Bachelor of Science in Marine Transportation. So malayo po siya sa Red Cross, yan. Nag-start po kasi ako as a youth natin o sa Red Cross Youth hanggang sa naging staff po ng Red Cross Youth, and now po naging staff naman po ako ng Safety Services, Cora.
Mm. I think na yung skill mo ay makatutulong when you go to your regular job sa sa marine and I think experience mo sa Manila chapter magiging malalim para magkaroon ka ng success. So ang sa akin ay pasasalamat sa parents mo for bringing you to earth sa atin na buhay ka at tumutulong ka ngayon sa Philippine Red Cross. Opo. So siguro sa ating malapit na tayo. Hindi, medyo last marami 10 pa tayo. minutes. Pero Ano Gov yung Cora. mga karanasan mong hindi mo makakalimutan, Patrick? Tapos later si Edison baka may tanong sa'yo. Ayan, Go sige. ahead, Patrick. Yung hindi mo makakalimutan karanasan since you started doing this kind of work as chapter service representative on safety services. Ayan, Gob. So, since nung nag-volunteer po ako sa ating traslasyon, nung way back 2011 pa po ata ako, 2014, nag-volunteer na po ako as part ng ating medical team. So, yung mga experience po na hindi ko makakalimutan, yun yung pasasalamat ng ating mga devotees dahil natulungan natin sila. So, yung ngiti na magte-thank you sila sa atin or sa inyo na natulungan natin sila dahil kahit sa simpleng pag-BP, pag-treat ng wounds or kahit doon sa mga malalang senaryo na kailangan ng advanced medical attention, di ba? Yung ngiti nila na natulungan natin sila, yun po yung reason syempre na bakit tayo nagstay na mag-volunteer as part ng ating operation dun sa ating traslasyon. And syempre, panata na rin, Gov Cora, na sumali. Katulad ng ibang mga volunteers, panata po nila yearly na mag-join or sa ating operation ng traslasyon. So, isa na rin po siguro yun sa aking mga reason kung bakit nagtagal ako doon sa ating operation or as part of the operation po ng ating traslasyon. Siguro, it will be a good time to inform sa mga nanonood, nakikinig sa atin, how the process of volunteering first, and then later on, pag okay na as volunteer, to be able to be a staff member and have a career also in the Philippine Red Cross. Ikwento mo yung experience, paano ka naging volunteer muna, and then naging staff at na-assign sa Manila chapter. Go ahead. Ayan. So, Gov Cora, ako po ay nag-start as a school-based Red Cross Youth. So, ating Red Cross Youth tayo nung naging entry natin sa Philippine Red Cross, especially in Manila chapter. So, sa Manila chapter po tayo nag-start. Naging volunteer po ako ng Red Cross Youth hanggang sa nag-training po ako ng first aid. And yun na, tuloy-tuloy na po yung pagbo-volunteer ko. Nag-training ng ambulance training or ambulance operation hanggang sa nag-offer po ang aking administrator na si Ma'am Baby Cayetano na kung gusto ko daw bang maging CSR ng Red Cross Youth that time. Kasi yung CSR namin ay magre-resign na or nag-file na ng resignation, so kailangan ng kapalit. So immediately, pinag-isipan ko, then inaccept ko yung position hanggang sa yun na, naging staff na po ako ng Red Cross. And nito lang po, last year, nag-resign din po yung ating safety services. And again, inoperan po tayo ng ating administrator na maging CSR naman po for safety services. And now, ngayon ako na po ang current CSR for safety services ng PRC Manila chapter po. Kasi nakatira ka sa Pasig at alam mo popular na popular ang mayor ng Pasig. And I think dapat kasi ang Pasig attached sa Rizal chapter, di ba? Yes. Makatutulong talaga na paigtingin natin ang training ng mga adjunct areas katulad ng malaki ang area ng ating Rizal chapter at sana magkaroon ng mga katulad mo, Patrick, na talagang concentrated sa safety services. Yes. Kanina tinanong ko yung karanasan mo hindi mo makakalimutan na parang nagbigay buhay ka, nagdugtong buhay among others. May kukwento mo ba in the next 5 minutes? Kasi medyo maiksi lang ang panahon natin. Pero gusto nating ma-relate mo o makwento mo yung karanasan mo hindi makakalimutan because palagi kong tinatanong ito kasi yun ang what will keep you going
with the engagement sa Philippine Red Cross. Go ahead, Patrick. Ayan, Gov Cora. So, actually marami na po tayo na encounter doon sa ating duration from nag-start tayo ng mag-volunteer sa ating trust station. So, I guess sa dami po nung ating mga na-encounter, kumbaga same lang po ng experience na yun yung hindi ko talaga makakalimutan, Gov Cora, na yung pasasalamat nila sa atin, not only sa akin, syempre sa buong PRC, na tayo ay palaging nandito or palaging nandyan, meron mang calamity or wala, para tulungan ang ating mga kababayan. Lalo na, for example, ngayong traslasyon, yung ating mga devotees, di ba? So, visible ang Philippine Red Cross para tumulong. At nararamdaman nila na nandito tayo, andito po yung Philippine Red Cross para tulungan sila. So, yun po yung mga malalaking pasasalamat po na ginagawa, na naririnig po na i-encounter ko po during our operation. Gov Cora. You're really talking about gratitude. First, gratitude nila na nakatulong tayo, and gratitude natin sa mga volunteers all over na patuloy na tumutulong, na palakasin. And I think you can also mention ano yung message natin sa Red Cross 143, dahil ito yung 2 million volunteers na umaasa tayo, magpapatuloy yung kanilang dedication para mapalakas pa natin ang Red Cross volunteers, dahil sila ang talagang arms and feet natin sa Philippine Red Cross. Go ahead, Patrick. Ayan, so sa ating mga Red Cross 143 volunteers at saka sa ating mga volunteers, palagi naman po tayong thankful sa kanilang mga dedication. So, hindi man natin sila maisa-isa, gumagawa tayo ng mga ways or activities para ma-recognize po natin ang ating mga volunteers. Diba? So, for example, nagkakaroon tayo ng mga salo-salo, like usually po minsan ang ginagawa namin for example, after ng meeting, may konting recognition yung salo-salo na sabay-sabay po kakain or magbubudel fight para mapil po nila na na-appreciate po natin ang ating mga volunteers. And also, syempre, Gov Cora, nagbibigay tayo ng mga recognitions, certificates sa ating mga volunteers na sila ay nagsilbi or naglingkod during our operations and the other operations po ni Philippine Red Cross. Para makilala ka, ibigay mo yung cellphone number, kasi binigay mo ito sa akin, ay mahalagang makilala ka para yung mga nanonood ay makilala ka. Naku. With your number. Ayan. Patrick B. Sevilla po yung Ayan. ating panauhin ngayon, at ang bibigay niya yung kanyang cellphone number para to ensure transparency na pwede siyang matawagan, lalo na ng mga taga Manila chapter. Go Okay lang ahead, ba, Sir Patrick? Bigay number mo? Yes po, Gov Cora, ako po, ang cellphone number ko po na pwede niyong tawagan, ito po ay 0961-695-2151. So yan po ang aking cellphone number na, for example, kinailangan natin ng ambulance, pwede rin po kami tawagan. And also, syempre, yung ating 143 hotline. So, Okay. Gov Cora, we have our 143 hotline na pwede rin nilang tawagan na pag may kinailangan sila, like for example, may accident or kailangan nila ng ambulance. Pag sa dugo naman, yung ating 1158, yan, so pwede rin po silang tumawag sa mga iyong number. So, kung for example, Gov Cora, ang concern natin ay within the area of Manila, training ng first aid, yan, pwede po nilang tawagan yung number ko. Gov Cora, tamang-tama, binigay ni Sir Patrick ang number niya dahil ang dami na dito nagko-comment na birthday pala ngayon ni Sir Patrick. Unang-una ha, ang nagbabate, yehey, mabuhay ka Sir Patrick, Ariana Balidoy. Sabi niya, happy birthday Kuya Patrick Sevilla. Tapos, si Jack ng Malabon chapter, happy birthday Sir Patrick. Si Ma'am Pauline, nakasama niya sa Manila chapter, happy birthday Sir Patrick. Baby Jane Nadella, happy birthday. Happy birthday Kuya Patrick. Angelotan Medanaseli, happy birthday Sir Patrick. Ansherina Balidoy. Tama-tama, binigay mo yung number mo at yung mga nagbabate, dapat may kasamang yan, regalo. Gcash lang po ba? Yun. Etong 2-3 beses bumate.
dapat tatlo ang ano nito, ang sesend sa iyo at maraming regalo sa iyo to si Ma'am Ariana Balidoy. Sir Patrick, birthday niya ngayon, Gov Cora. Yes. Ang gusto ko lang basahin, yung sinabi ni Rabindranath Tagore na appropriate sa greeting para kay Patrick. When he wrote, "Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to Talagang fragments nag-comment. by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms towards perfection, where the mind is led forward to thee, into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country await." Ito ay parang special dedication kay Patrick on his birthday dahil naniniwala ako nanggigising tayo ng bayan para sa ating volunteer work sa Philippine Red Cross. At finally, merong siguro itong prayer for the nation dahil ko din basahin dahil on your birthday, let this prayer be your prayer as well. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. On your birthday, Patrick, let us think and start the change, yung gusto mo pang mabago para lumakas pa ang Philippine Red Cross through the work that you do as chapter service representative of Safety Services of PRC Manila Chapter. Ano na tayo? Apo, final words na. Hingan natin ng Patrick? final words si Sir Patrick at syempre pasalamatan mo ang mga nais mong pasalamatan at kung mayroon kang mga panawagan pa. Go ahead, Ayan. Patrick. Apo, una-una syempre maraming salamat po dun sa ating mga bumate sa ating live po ngayon and syempre sa ating administrator, syempre si Ma'am Baby Cayetano, administrator po natin sa Philippine Red Cross Manila Chapter. Syempre hindi natin makakalimutan ang ating chairman and CEO ng Philippine Red Cross, si Chairman Richard Gordon and ang ating Secretary General si SG Dr. Gwendolyn Pang na palagi pong nandiyan para tumulong at pagandahin lalo ang Philippine Red Cross. And syempre sa ating mga volunteers, lalo na sa mga matideploy ngayong operation, yan, palagi po tayo mag-iingat. Yung ating mga safety protocols ay palaging susundin. Yung ating mga advisories, yung mga sinasabi po natin paulit-ulit ay palagi nating susundin kasi para sa atin po yan. Ayaw natin na tayo yung tinutulungan during na magkakaroon ng news, volunteer ng Red Cross ay na-aksidente. Gusto natin tayo yung tutulong doon sa ating mga devotees, di ba? So palagi tayo mag-iingat. And para naman sa ating mga devotees this coming January 9, again, mag-ingat din po tayo, stay safe. Hindi po natin alam kung ano yung magiging panahon natin that time. So magdala tayo ng mga protection, yan, at mga inumin, tubig, yan, payong, baka bigla pong umulan. At syempre, ang Philippine Red Cross, ang priority natin is kaligtasan ng bawat isa at ng ating mga deboto. So yun lamang po and maraming salamat po. Yes, thank you very much. And I have to go now. Meron akong bisita. So, ang bisita ko ay dating commissioner ng CHED. And she wants to leave already. Magpapaalam na rin ako. Bahala ka na, Edison. Sige po, Gov Cora. At Happy New Year po sa inyo. Salamat. At saka sa inyong bisita. Thank you very much po, Gov Cora. Okay, Sir Patrick, at meron pang mahabol na bati dito. Si D. Lisondra. Take kayo Red Cross Manila sa January 9. Sabi niyang ganon. Tapos, thank you, Ma'am D. Sa ops na lang daw, sa operation na lang daw yung kanyang ano. At papaabot ko rin po itong mensahe ng ating Secretary General sa lahat ng ating mga volunteers at staff ng Red Cross. Sabi niya, Dear PRC team, let us welcome 2026 with renewed hope, stronger resolve, and a shared commitment to serve others. This new year begins with deep gratitude for your dedication
resilience, and unwavering commitment to the Philippine Red Cross and the people we serve. Your hard work and compassion continue to inspire hope and save lives every day. Thank you for all that you do and for the heart you bring to our humanitarian service. Happy New Year, and may God continue to bless you and your loved ones in the year ahead. Okay, that's a message from our Secretary General Dr. Gwen Pang. At nais din nating pasalamatan ang ating laging nakasubaybay sa atin sa programa. Nako, si Ma'am Bioli Campo ng Office of the Board na lagi siyang nag-share ng ating programa. O yung mga nagko-comment dito, mag-like and share kayo ha. I-share niyo yung ating episode ngayon para naman isa dito sa pa-birthday nyo kay Sir Patrick. At nais nating pasalamatan ng mga lahat ng mga bumubuo ng ating sa Philippine Red Cross mula sa ating syempre sa Safety Services. Maraming salamat Sir J. Lord Abrigado, ang manager naman po ng Health, si Sir Mark Alvin Abrigo, ang manager ng IHL at saka ng Welfare ay si Ma'am Norwina Eclarinal. Siyempre sa Disaster Management Service, lagi natin nakakasama dito si Ma'am Criselda, si Ma'am Ising Longa, at si Sir Leonardo Ibaho. Siya po ang head ng ating security and safety sa ating sa Red Cross. At siyempre, ang ating head ng FunGen, bagong head ng FunGen at ng communication, si Ma'am Arlene Tixon, at ang ating head ng National Blood Center dyan po sa Mandaluyong ay si Dr. Sherry Tolilete, at kasama yan ng kanilang Assistant Secretary General at Head po ng Blood Services, walang iba si Dr. Christy Monina Nalupta. Ayan po. At sa lahat pa rin ng mga manager natin, sa lahat ng mga chapters natin, dito sa Kamanaba, Quezon City at sa Rizal, maraming salamat. At syempre, kasama ko sa communication, ang aming manager si Ma'am Arlene, at ang ating ipapakasama sila Ira, sila Sir Molly, sila Sir Paul, sila Bench, sila Joel, sila Sir Egay, at sila sa Ma'am Soxy. Yan. Okay. At yan na po ang ating kalinghatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas ngayong pong unang linggo at unang linggo ng buong taon, 2026, January 4, 2026. Happy Three Kings pala ngayon ha. Ngayon yata yung Three Kings dahil bukas pasukan na. At mag-ingat po lahat ng mga babalik. Yung mga sinasabi nilang mga balik na mula sa probinsya ay magbabalik na sila. Actually, nagsimula na sila nung Friday or nung kahapon. Ingat po tayo sa ating pagmamaneho at kalma-kalma lang tayo. Huwag tayong mag-init ng ulo at kailangan may sapat tayong pahinga. At syempre, ito po si Edison Enriquez, at susunod na po pagbabalita atid po ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan programa ni Vance Fernandez. Happy New Year po sa inyo lahat, at magbabalik po tayo sa susunod na linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ngalan po ng ating Governor Corazon Alma de Leon. 7 minuto bago mag alas 4 ng hapon.